Welcome to Simbi Farm. Before we get interested with bees, this is our backyard. And now, with the bees around, this is it now. Well, it's not much, but it's a start. It is still work in progress. Hi, good morning everyone. Welcome back to Simbi Farm. Karon mo na ni siyang update sa ato ang kuan, Simbi Farm og nami ginabuhat karon nga dalan ibutang namo mga bato para nindot siya lakawan o na exercise na po sa tiil pang exercise. Nya oops tay pa. Dali. Naday may mga mo ni siya gitawag nga pink lilies namulak na di ay nya nindot siya tan-awon na. So karon mag-check ta sa ato ang mellifera. Okay? Atong i-ready ang ato ang smoker. Okay? And normally, ang akong ginabuhat is kanang dahon nga laya sa saging kay dali naman siya musiga. So magkuha sa ta ana igo ra pud. Igo lang sa ato ang magamit. Okay, kay sayang pud ang sobra. Nya karon naapod tay ako na siyang i-prepare. Okay? um, butang na ko una ang dahon sa saging unya sa bunot ng coconut husk. Okay, nya ginagamitan ako sa plier kay lisod man kay birahon, so mo nang nagagamit ko permanente. Normally nagagamit ko og gloves for safety na lang pud ta sa inyo ha, kay nakalimot man ko, so wala na akong gibutangan, wala ko nagsuot og gloves. So gahi-gahi gid siya birahon, pero kung naay gamitan nimo og plier dali ra pud biya siya. Then kuha ko og lighter para sindihan unya di makay ko kabalo mohaling. So try nato kung maay ba gyud pagkahaling. So as I have said, um, ang dahon sa saging gyud is dali ra gyud kay siya mosiga. Kuha po siya. So instead na magamit ka og papel, dahon sa saging na lang inyong gamiton kay mura man para at least dili po siya sayang. Sayang po ng papel or mangita patag sige papel sa papel. Dahon sa saging daghan man mi naman sa palibot. So mo lang po akong gigamit para kay nindot man siya kay kusog man mo siya. So hinahinay lang pod bantay nga di ka mapaso o puni ako mga alaga nga mga itoy ang pangalan na kay si Zilong o si Valer kay mo man atong paboritong mga heroes. Karon nga nag-start naman siya, so ato nang bombahan para dili siya mapalong. Para dili mapalong. Kay usahay kung dili nimo siya i-pump, mapalong man dayon gud. So karon nga medyo okay na, nag-stable na ang aso, okay na ato ang smoker, pwede na ta magsuot sa ato ang bee suit. Actually, it's ang uban dili na nagasuot, and actually sometimes wala pud nagasuot og bee suit. Apoy uban, di po na magpisot. But for safety, I would recommend na magsuot na lang ta og bisot. Kay watak balo, kasi pag abri na to, bigla siya mag-wild. Ato lang po nang i-check from time to time ang ato ang smoker kay pasig mapalong. Magsindi na po ta otro. So, karon medyo okay na. So, padahin ta sa pagsuot sa ato ang bisut. Na bisut, na gloves, and then ang atong kailangan na ma-prepare, napod tay hive tools, napod tay brush. So, muna sa mga SOP nga ginadala kung una ko mo kung mo schedule kog check sa box. Yeah, so I always wear this suit for safety. But kini siya kay mellifera, actually dili siya kay kinahanglan kay dili man siya aggressive compare sa apis cerana or ligwan. Ang ligwan, nakoy ligwan katong nakuha gaya na nako, remember ninyo na watch niyo ako isa ka video, pag moabri ko ato og box, naga-bisut jud ko ato, complete bisut with gloves kay medyo aggressive sila. Kaya makita na ko ang akong gloves, daghan jud kay mga nabilin nga mga sting. Okay?
Pero unlike the Mellifera, mas dili sila aggressive. Actually, even kung you open the box, dili siya inya mag-aggressive o mag-sting dayon sa imong bigla. Unless kung ma-provoke nimo or maipit sila nimo, diyan na sila mo sting. So ready, always ready ta na smoker, napod tay brush, and napod tay hive tools. So una na to as SOP again, una na to abrihan ang box, gina-smoker na to sila. Smoke. So sa entrance, nasa entrance, and then karon kay na humana ang entrance, so ato na siyang pwede na to tanggalon. Tiles lang kaya normally ako ang ginabutang sa atop kay medyo dali lang paliton pagpalit kaysa magbuhat og atop magpanday, medyo dako magastos. Kanang tiles is nara sa 60 pesos ang isa. So mas cheaper siya compare sa magpanday pa ko materyales. So kana gamiton nato atong hive tools para matanggal ang mga nagdikit mga propolis. So pagkahuman una di ato biglawon og abre ato sa butana og ato sa sa smoke sa dali para ma-relax sila. So pag okay na, pag abri mo sa iyang cover, hinahinay pod kay basig na aday diha ang queen. Kaya wala ka bantay, mahulog na mo na damage ng queen. So karon kung tan-aw nimo na wala ang queen, so pwede na to siya ibutang sa daplin para maka-proceed na ta. So karon una physical inspection sa ako say obvious basig na ay mga mites or na ay mga unwanted na nasa sulod. So so muna nang bag-o na akong gibuhat nga wax. Ako nagbuhat na manual na po ko wax foundation mold sa silicone niya gitan-aw nako. So ang duha man akong gibutang last week. So far wala pa man gyud sila nagsugod o gamit. So murag dili pa jud sila advisable na nabutangan. So muna akong plano karon nga kuhaon sa tong duha and then butangan lang po na ako siya og kanang stopper or plane nga kuan. I-check na ako karon kana daghan siya og nag-start na sila og build sa for honey. Honey frame na siya muna siya ang ika 6 frame man siya. Oh yes, ika 6 frame. And then muna ika 5, the 5th frame na naisulod honey. And then plano na ako itom na mode kaayo mo nang nagsugod nung ta ako pulihan unta nagbag-o. Kaso wala sila mang honey. Kaso kung pulihan ako sayang mapud kay nagsugod naman gud sila og build. So try lang sa siguro na ako padayon or kung dili depende next week basi ako nang pulihan. Ug muna pon bag-o na ako siya nga gibuhat nga frame ang wax foundation. Gisugdan na nila o buhat. So nanay sulod ng mga nectar. Yeah. So nagsugod na sila. So pag gunit po nimo sa frame, hinahinay lang pod anaon yung pagtuyok kay para dili mayabo ang mga nectar niya nasa cell. Karon hinahinay mo tan-aw ta, hinahinay nimo kuha kay basig wa ta ka balo, basig na diha ang queen na. So hinahinayon gyud nato siya. Yeah. Karon every time na mo check ko o mo inspect ko sa hive, ginapangita ginako ang queen kung base diay wala na ang queen. Then na queenless na sila pila ka adlaw, which is very important sa Mellifera nga active yun ang queen. So pagkitaon na to ang queen na wala mo ko nagbutang og marker gud sa color code sa queen mo nang medyo lisod siya pangitaon or tricky lang siya. Di man siya lisod but tricky. Not really tricky pero basta pangitaon lang siya tarong. So pangitaon na to ang kuan mailhan na nato ng queen. So para sa mga baguhan, ang queen is like unique in terms of like body nila kay medyo taas ang iyang body.
compare sa other bees. So dara mo na siya ang ato ang queen. So makita nimo siya kung maklaro ba ninyo, pero lahi siya sa tanang mga bees. So taas siya og nila nga body or lubot. So karon mo na siya ang ato ang brood frame. So hinay na to kay kabalutan na diha ang queen. So pag naa ang queen, careful kita nga di nato siya mabagsak or makuratan ang queen kay nakabalo kung masay mangluod. So karon natay isa nga gamay ra man niyang sulod na tunga ang akong frame ka. Ako tang gusto nako pulihan ka, so nagsugod na ako sa trabaho manang padayon na lang nako siguro antud sa time sa pag-harvest. Mostly mga pollen siya na diha. So ako lang siguro pag mag-harvest di na ako sa pulihan og bagong frame. So naabot ko makabuhat man po ko bagong wax foundation. Napo ko'y wax foundation mold. So yan man na siya karon ang first frame. Bago gyapon ako na siyang gibutang nga frame bago na siya ang wax foundation. So inatuon gyapon ni mag-style, magbaliktad ka ayo siya ingon nga bigla or kung kay basing mayabo ang mga nectar. So mostly mga pollen na siya na diha nasa first frame. So hinahinay lang gyapon kay wa ta kabalo basig nabalhin o nibalhin ang queen sa pikas o diha nga frame na so maipit o disgrasya na maproblema gid hinungta. Labi na gina-check nato time to time ang ato ang frame nga wala siya nag-create og queen cell. So possibly strong pagyapon siguro ang atong queen kay wa pa man sila nag-attempt og buhat og queen cell. So una na to isara normally gina-check na kung balik ang queen kung napabagyapon siya sa iyahang dating frame sa iyang dating location. Okay, so naagyapon. So wala lang, gusto lang ako siya makita una na ako siya masara. Una na ako masara for final na. So karon ako nang pwede na ako idikit-dikit na ako ang ilang mga frame. Okay, para dili kay kung lagyo kayo ay mong distansya sa frame, ang experience nako magbaga ang ihang comb, mag-double comb sila which is pangit kay tan-awon, pero kung sakto lang yun nga as per katunay stopper dito kung unsa to imong nasa wax foundation mo lang gid pud ang ilang og honeycomb. Okay, so karon ato lang ning kwaon kay excess pa man siya karon wa pa sila sugod and dili nato gusto nga ma-pressure ang mga bees kay tungod daghan pa kayo empty frames nga wa pa nila nagamit. So puhon ibalik ra nato na pag napuno na nila. So at the moment natay nakabutang 6 frames in total na nasa sulod. So iba to kuno. So wa pa sila ka-start og buhat. So ato na lang sa sigurong kwaon niya ato ang butangan og stopper para medyo gamay tan-awon or para ma-control nila ang temperature dali nila ma-control ang temperature sa sulod. And then pag napuno na nila ang mga 6 frames, diyan na to one by one magbutang na pud ta og new frame with new wax foundation. So sa karon inana na siya ang sitwasyon. Yan. So na tay stopper. So empty sa siya halos 3/4 size sa box. So para makapag-focus ang queen and mga workers sa 6 frames. So karon to ng sarado man atong inspection medyo okay ra naman tanan, normal lang man sila. So musara pud ta hinahinay lang pud kay basig na maipit, though ang maipit na is mga worker pero sayang pud and not di lang kay sayang luoy pud tawon mapisat. So atong tarong i-align para kuan dili siya buslot maluag kayo. Yeah.
patong din nato ato ang tiles nga atop, i-check nato kung balance ba. So, mo lang 'to. Salamat.